umaga sa inyong lahat mga kapatid dito sa Qatar at sa Middle East. Isang pinagpalang hapon naman po sa Pilipinas. Yan kina Mami, Jan at Chow at sa ating pong TCI Laguna at sa pang mga kapatiran sa iba't ibang dako ng Asia. Yan. Purihin ang Panginoon sa kanya pong patuloy na pagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Tulad po ng alam na marahil ng marami sa inyo, ang ating pong direktor si Mark ay nag-positive 1 week ago. At pero maganda naman po ang kanyang recovery ay mabilis. Yung pong kanyang mga mild symptoms ay nawala na po. At konting pangangati na lang ng lalamunan ang natitira. So purihin po natin ang Panginoon at patuloy po nating ipanalangin ang kanyang lubusang paggaling. At kami naman po dito sa bahay ay nag-iingat at lalo na po kami ni Brother Gabi ay kasama na sa most vulnerable category. Kaya po extra precautions ang ginagawa namin at kahit namimiss ko na po yung aming coffee every morning. Ganun pa man tinitiis na namin para lang po maingatan ang ating kalusugan. At alam ko po na patuloy tayong ipagsasanggalang ng ating Panginoon laban sa COVID-19 na ito. Tayo po ay magsisimula sa isang series ng pag-aaral at ito po ay ang Romans 9. Pinagmagatan ko po itong series na ito na Romans 9 in Context. At tulad po ng naka-flash sa inyong mga screen, the key to properly understand Romans 9 is to understand the historical context of the Old Testament scriptures, Paul quoted within the overall redemptive plan of God. The Old Testament passages that Paul quoted had historical context that must determine what he is trying to convey in Romans 9. Failure to consider this basic contextual principle of hermeneutics leads to exegesis. Ang ibig po sabihin ng exegesis, you are reading into the text that which is not there. Ibig sabihin po, out of context yan. Pagka hindi natin consider ang mga historical context po ng mga Old Testament passages na kinote ni Apostle Paul sa Romans 9. Nakakalungkot po dahil ang Romans 9 po naging issue ito among many Christians po and to a big segment of the Christian church. Naging issue po ito dahil ito ang naging batayan nila sa isang cardinal doctrine nila, itong Romans 9. At nakakalungkot dahil ito pong pangunawa na ito ay out of context sa mga historical context po ng mga passages na kinote ni Apostle Paul sa Old Testament. Kaya ating pong gustong ituwid ang ganitong maling pangunawa sa Romans 9. Kaya po minarapat ko na magkaroon tayo ng series of Bible study dito po sa Romans 9. Romans 9 in context. Ang lesson 1 po natin ay siyempre pa, ang lesson 1 natin ay Romans 9 and hermeneutics. Ayan. Romans 9 and hermeneutics. Now, medyo pagtiyagaan po nating unawain ang mga technical terms na ating gagamitin dito dahil ito po ay
mahalaga na maunawaan natin dahil sa sa pag-aaral ng maraming theologians at Bible scholars, ang mga termino pong ating gagamitin ay medyo technical at ating pong ipapaliwanag ang ibig sabihin pagka kaka-encounter po tayo ng mga technical na hindi common layman's language. Kaya po ng hermeneutics. Yan po ang termino na ginamit para tukuyin yung mga alituntunin or rules or principles how to interpret the Bible. May mga rules, built-in rules sa banal na kasulatan kung paano natin i-interpret ang mga passages sa Bible. At yan po ang area ng pag-aaral na tinatawag na hermeneutics. Okay? Sa atin po sa mga seminars na kinundak na natin dito sa TCI at pati sa ating mga sister churches, nakita po natin na mayroong 8. I'm not saying that this is hard and fast number na rules ng interpretation, but these rules ito ay sapat para ating pong maunawaan ang gusto nating pag-aralan sa Bible. Ang rules pong ito kung titingnan niyo ang ibang hermeneutics books, meron pong lampas ng 8, meron namang mababa pa sa 8, right? Pero sa ating pong pag-aaral, itong 8 principles na ito ay sapat para magamit po natin sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Yan. Ang una po, the Bible interprets itself. In other words, when you want to interpret the Bible, don't go to other sources or references to interpret it. Okay? Ibig sabihin, may nabasa kayong sa Bible. Ang interpretation po niyan, nandun din sa Bible, sa ibang parte ng Bible. Kaya halimbawa, na pag-aralan natin sa Apokalipsis, meron tinatawag na Battle of Armageddon. Ayan. Ano yung Battle of Armageddon na yan? Yung iba po, instead na hanapin kung ano ang ibig sabihin ng Battle of Armageddon, sa Biblia mismo, lumalabas sila sa Bible at kinukuha nila yung mga references, extra biblical references, para i-interpret yung Battle of Armageddon. Kaya ang nangyayari po, kino-quote si MacArthur, kino-quote pati si Bruce Willis. Dahil si Bruce Willis po ay lumabas sa isang film na pinamagatang Armageddon. Alright? So, hindi po pwede yun. Dahil kung meron tayong gustong unawain sa banal na kasulatan, right? Sa banal na kasulatan po natin kunin ang interpretation. And then, tingnan natin kung itong interpretation na ito ay umakma, lalo na kung past historical prophecies, right? Na nangyari na. Titingnan natin kung nangyari nga itong interpretation natin ito, kung nangyari nga sa history na. Okay? Hindi yung kukuha ka ng extra biblical passages tapos i-interpret mo yung kung ano sinasabi sa Bible. Okay? So the Bible interprets itself. Ngayon, the New Testament interprets the Old Testament. Yan po ang pangalawa. Now, it is inherent sa structure ng Bible na kailangan yung New Testament interpret niya ang Old. Dahil yung pong Old, kwan po yan, shadowy, mga ceremonies, mga kwan po, prophecies, na na-fulfill naman sa New Testament. Kaya kung atin pong uunawain kung ano yung Old Testament, titingnan natin yung New Testament, kung ano ang paliwanag ng New Testament tungkol sa Old Testament.
Hindi po vice versa. Yung iba kasi, kinukuha nila yung shadow para i-interpret ang reality. Okay? Magkakamali po tayo pagka ganon. Kailangan tingnan natin kung ano yung nangyari sa reality and then paano po na anino ito. Paano na anino ang reality doon sa Old Covenant or sa Old Testament. Okay? Pangatlo, the epistles or apostolic letters interpret the Gospels. Sa New Testament po, yung tinatawag nating Gospels ay yung apat na aklat, unang aklat ng New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po tinatawag na Gospels. Kaya tinawag na Gospels dahil yan po ang narratives ng incarnation, life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Okay? Which is the gospel, the good news. Kailangan po yung pangunawa natin dito sa narratives ng buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan ang unawa natin ay nababatay sa mga paliwanag ng mga apostles mismo, doon sa mga events na nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Kailangan po yung epistles or apostolic letters interpret the Gospels. Ngayon, yung pang-apat, systematic passages interpret the incidental passages. Meron pong tinatawag na incidental, yung hindi naman yun ang pinag-uusapan tapos nasingit. Incidental po ang tawag doon. Meron namang systematic na presentation, talagang halimbawa sa Romans, buong book ng Romans, systematic ang presentation ng justification by faith. Sa context po ng gospel, ng life, death, resurrection ni Jesus Christ. Systematic po yan, yung presentation yan. Kung meron man tayong mababasa tungkol sa justification by faith, right? Sa ibang aklat, kailangan po itong systematic presentation na ito, yun ang magpapaliwanag dun sa incidental passage. Halimbawa po, ang Galatians, ang James, okay? Nabanggit dun ang justification by faith, pero hindi naman po yun ang main topic ni James. Incidental lang po ang justification by faith kay James. So, kailangan interpret natin si James in the light of what Paul said about justification by faith. Huwag nating palalabasin na kinokontra ni James si Paul. Right? So, yan po ay isang rule. Systematic passages, interpret the incidental passages. Ngayon, plain, simple, and direct statements interpret the symbolic passages. Yung pong mga plain, pag sinabi natin plain, hindi patalinhaga, hindi po poetic, kundi kung ano yung sinabi niya, yun po ang ibig sabihin talaga. Plain, simple, and direct statements interpret the symbolic passages or the ambiguous passages. Right? Hindi dapat kontrahin yung pang-unawa natin sa symbolic passages. Hindi dapat kontrahin yung mga malilinaw na statements ng banal na kasulatan na hindi mo na kailangan pang ipaliwanag dahil sabi nga ni Fernando po, what you see is what you get. In other words, what you read is what it means. Okay? Hindi mo na kailangan pang pag pinaliwanag mo yung mga plain, simple, and direct statements, lumalabo po. Okay? Take it at face value. Yung mga ganong statement, kailangan po yun ang nagpapaliwanag sa mga symbolic passages. Yan. Yung panganib, passages must be interpreted in their proper context. Ito yung tinatawag na contextual principle. Marami pong uri ng context. May historical context, which is very important. Meron pong yung tinatawag nating cultural context. Meron pong economic context, right? And so on. So kailangan pong malaman natin yung mga kontekstong yan
nung mga binabasa nating passages. Para sa ganun, hindi po tayo na out of context. Iba naman pala ang pinag-uusapan dun sa ating binabasa. Kaya lang, hindi natin tiningnan kung ano yung pinag-uusapan talaga. Basta kinuha na lang natin yung isang statement dyan at ininterpret natin sa sarili natin without due regard to its context. Magkakamali po tayo ng unawa pagka gano'n. So, nandyan po yung rule number 6. Number 7, the grammatical literary principle. Ayan. Kailangan po consider natin yung grammar. Pag sinabi natin grammar, may kinalaman po yan sa whether past tense, present tense, or future tense, yung ating binabasa. Meron din pong kwan. Ano ba yan? Yung literary style na yan. Yan ba ay poetic? Yan ba ay prophetic? Binabasa natin. O yan ay plain statement ng isang event. Okay? So napakahalaga po ng grammatical literary principle. Okay? Ngayon, yung pangwalo, the Christological principle. Ito po ang kung tawagin ko ito, this is the kingpin of biblical hermeneutics. Yan, lahat naman po siguro tayo, alam natin yung bowling, right? Yung pong unang-unang pin sa bowling, yung triangular na arrangement na ganyan, yung kauna-unahang pong pin sa harapan, yun ang tinatawag na kingpin. At usually, kung gusto mong maka-strike, yun ang unang titirahin mo, yung kingpin. Right? Nasa po yan, nasa technique kung paano mo titirahin yung kingpin para pag tinamaan mo siya, mahahawi mo lahat yung nasa likod niya. Okay? Ganon din po ang Christological principle. Ito po yung kingpin ng biblical hermeneutics. Bakit po? Dahil si Jesus Christ mismo ang nagsabi, these are the scriptures that testify about me. Alin tinutukoy niya na scriptures? Una, ang scriptures na tinutukoy ni Jesus Christ by context, yung Old Testament scriptures. So pagka nagbabasa ka sa Old Testament scriptures, kailangan tingnan mo yung Christological element ng binabasa mo. Because the Old Testament scriptures existed for the sake of Christ. Ang pinupuntirya po talaga ng Old Testament ay yung pagdating ng Messiah na pinangako ng Diyos na magliligtas po sa tao mula sa kasalanan at kamatayan. Therefore, yung Christological element po ng mga binabasa natin, yun ang lubhang pinakamahalaga. Okay? Sa Romans 9, nakakalungkot po na yung number 6 at saka yung number 8 na rules of interpretation ay nakakaligtaan po ng mga nag-i-interpret. Ano po yan? Yung tinatawag nating contextual principle. Na yung mga Old Testament na ginamit ni Apostle Paul o kinote ni Apostle Paul sa Romans 9, meron pong mga historical context yan na dapat unawain, dapat intindihing mabuti bago po natin ma-interpret kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 9. Okay? At yan ang ating gagawin. Pagka merong binanggit si Apostle Paul na Old Testament scripture, yun po ay babalikan natin sa Old Testament. Titingnan po natin yung context. Ano talaga ang pinag-uusapan dyan? Para sa ganun, ma-interpret po natin ng correctly yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 9. Okay? At titingnan po natin, ano ang kaugnayan ng kinote na ito ni Apostle Paul kay Jesus Christ? Meron pong kaugnayan yan. Dahil sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, John 5:39, these are the scriptures that testify about me. The Old Testament scriptures. These are the scriptures that testify about me. Sa makatwid, tingnan natin kung ano yung Christological element ng mga passages na ito na kinote ni Apostle Paul mula sa Old Testament. Yan po ang ating gagawin sa ating pag-aaral na ito
sa Romans 9. Okay? Ngayon, bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Halimbawa, merong kinote si Apostle Paul. Right? Right? Tingnan natin muna itong slide. Right? The key to properly understand Romans 9, yan po yung ating pang-unang slide. Okay? Moreover, the overall book context of Romans, justification by faith in the light of the gospel of Christ, must also be considered to ensure the Christocentricity of the interpretation of Romans 9. Nakakalungkot na meron po akong napanood na video ng isang Vatican na theologian at world-renowned theologian na in-explain po niya ang context ng Romans 9. Pero hanggang Romans 8 lang po ang binalikan niya. Hindi naman po Romans 8 ang 1. Hindi naman Romans 8 ang tinatalakay yung overall context ng Romans. Kundi yung buong kabuuan ng Romans, kailangan tingnan mo para sa ganun maunawaan mo yung Romans 9. Okay? Hindi po yung portion-portion lang. Yung talaga overall sweep ng context ng Romans 9. Kailangan nating tingnan yun para hindi po mawala yung Christocentricity, yung Christocentric element ng ating understanding sa Romans 9. Dapat natin pong alalahanin na sa buong Biblia po ay meron lang isang istoryang tumatakbo. This is the story from Genesis until Revelation. Iisa lang po yung tumatakbong kwento dyan. Yan po yung overall historical context ng Biblia. Isang istorya lang po yan. Kaya lang, yung pong istoryang yan ay nasakop niya, right, yung iba't ibang istorya, gaya ng istorya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ng Israel. Napapaloob po yan dun sa iisang istoryang tumatakbo sa banal na kasulatan. At ang istorya pong yan ay walang iba kundi ang istorya po kung paano tinubos ng Diyos ang tao mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng substitutionary work ni Jesus Christ. Yung substitutionary work ni Jesus Christ was foreshadowed in the Old Testament and realized in the New Testament. Kailangan po, tayo, malinaw ang ating pag-unawa dyan. Para sa ganun, lagi po yan nasa back of our mind when reading the scriptures. Na ito yung istorya, dapat makita natin yung mga istoryang binabasa natin sa banal na kasulatan sa background ng history of redemption. Pagka po nawala sa context ng history of redemption, ang ating unawa sa mga binabasa natin passages sa Bible, magiging out of context po tayo. Okay? So kailangan napakahalaga po niyan na ating bigyang pansin. Ngayon, tingnan po natin ang isang example. Isang example lang po ito. Right? Halimbawa, dito, meron pong, kung makikita ninyo dyan, inilista ko po yung mga Old Testament scriptures na kinote ni Apostle Paul mula sa Old Testament. Ayan, ang dami Kung makikita po ninyo sa inyong screen, ang dami pong Old Testament scriptures na kinote ni Apostle Paul. Lahat po ng Old Testament scriptures na yan, kailangan balikan natin at tingnan natin kung ano yung context nila. Para sa ganun, yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 9 ay maunawaan natin. Each of these Old Testament passages has a specific historical context that must determine the Apostle Paul's intent in his statements where he quoted the Old Testament passage. Kailangan pong may intent si Apostle Paul. Right? Ito yung tinatawag sa contextual principle, yung intent ng author. Meron po siyang intent
author's intent. Meron siyang ibig na sabihin sa pag-quote po niya ng Old Testament scriptures. At malalaman lang po natin yung ibig sabihin ni Paul pagka binalikan natin yung historical context ng kanyang kinote. Now, hindi na ipiniliwanag ni Paul dito yung historical context, right? Kaya kailangan tayo po ang tumingin. Para sa ganun, maunawaan natin kung anong tinutumbok ni Apostle Paul sa pag-quote dito sa Old Testament scriptures. I am absolutely sure na hindi iti-take out of context ni Apostle Paul yung mga Old Testament scriptures na kanyang kinote. Kaya kinote ito ni Paul, kinote niya ito with the assumption na yung mga pinagsulatan niya, sinulatan niya ng Romans, at yung makakabasa ng Book of Romans, titingnan nila at alam nila yung context ng mga historical, ng mga Old Testament passages na kinote niya. Right? Kaya hindi na piniliwanag ni Apostle Paul yung mga context nito sa Old Covenant. Otherwise, hahaba pong masyado yung sulat niya sa mga Tiga-Romans. Kasama rito sa pagsulat niya sa Tiga-Romans at pag-quote niya dito sa mga Old Testament passages nito, kasama po yung assumption ni Apostle Paul na yung babasa nito, yung unang mga recipients, kung po sila, alam nila yung contextual o historical context ng mga kinote yung passages. Okay? So kailangan po, napakahalaga nito na ating maunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng mga Old Testament passages na ito na kinote ni Apostle Paul. Okay? Isang halimbawa lang po ang ating titingnan ngayon, yung una sa Genesis 21:12. Okay? Titingnan lang po natin kung paano ang context nito. Yung paanong kunin yung context na sinasabi diyan. Halimbawa, example, sa Romans 9 verse 7, Paul quoted Genesis 21 verse 12. Nor are they all children because they are the seed of Abraham. But in Isaac your seed shall be called. For this is the word of the promise. Yung pong quotation na yun, in Isaac, your seed shall be called. For this is the word of the promise. At this time, I will come and Sarah shall have a son. Alright? So, dito po, dapat nating malaman yung context na ito. Right? Si Abraham po, bukod kay Isaac, si Abraham po ay meron pang 7 na anak na lalaki sa ibang babae. Right? Isa galing kay Hagar, si Ismael. Okay? Yung Egyptian maid or slave, right? Na ni Sarah. Pagkatapos mamatay ni Sarah, nag-asawa pang muli si Abraham. At nagkaroon po siya ng 6 pang anak na lalaki doon sa kanyang asawa na si Keturah. Basahin niyo po yan sa Genesis 25. Right? Yan po ay pagkamatay ni Sarah. Yung pong 7 anak na lalaki ni Abraham, ang sabi ni Apostle Paul, hindi sila considered na children of God. Yung pong yung 7 sa 8 anak ni Abraham. That is, ang sabi po rito, that is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God. Malinaw po yan. Right? Tingnan po natin yung susunod na slide. Those who are in the flesh, all right, are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. Now, out of the 8 sons of Abraham, God chose Isaac, from whom the children of the promise are counted as the seed of Abraham. However, right,
So, doon po sa 8, naging anak ni Abraham, yung tinatawag na children of God o children of the promise, ay wala po doon sa 7. Isa lang po ang pinili ng Diyos na panggalingan nung children of the promise na tinawag na children of God. Ibig sabihin, yung mga descendants nung 7 sa 8 anak ni Abraham, hindi sila tinawag na children of the promise, kundi children of the flesh, according to the flesh. Okay? Pero, dito kay Isaac, pinili niya si Isaac para siya po ang manggaling ang descendants na tatawaging children of the promise. O, ibig sabihin, the children of God. Pero may problema. Dahil si Isaac, may 2 anak. Si Esau at saka si Jacob. Ngayon, ang tanong sino dito sa 2 ito ang panggagalingan ng children of the promise na children of God? Alin dito sa 2 ito? So ngayon, meron namang pagpipiling gagawin ang Diyos. Right? Merong pagpipiling ginawa ang Diyos. Doon sa 8 anak ni Abraham, ang sabi, hindi lahat sila na galing kay Abraham ay mga anak ng Diyos. Kundi yung lang anak ng promise, which is Isaac. Si Isaac po ang son of promise. Right? Kaya nga, tinawag na children of the promise dahil itong mga descendants na ito ni Isaac, ito po ang pinili ng Diyos para tawaging children of the promise at children of God. Right? Ngayon, mamimili siya ngayon. Namili siyang Diyos sa pagitan ni Jacob at ni Esau. Kung sino dito ang magiging children of the promise at children of God. Right? Ang pinili ng Diyos, si Jacob, bagamat si Esau ay ang panganay ni Isaac. Pero ang pinili niya ay yung bunso. Right? Yung pangalawa, si Jacob. Kaya yung pong sinasabi diyan, na kinote ni Apostle Paul naman sa Malakay 1:1-2, yung ang sabi po niya, Jacob I have loved, but Esau I have hated. This must be understood as God choosing or electing Jacob over Esau to be the descendants of the children of promise or the children of God. Hindi po ito tulad ng pag-unawa ng iba. Election. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians 1:4 na we have been chosen from the beginning of the creation of the world, before the creation of the world. Right? Hindi po yan. Dahil yan po, by context, ito po yung election or choosing ni Jacob over Esau. Pinili ng Diyos si Jacob over Esau. Sa halip na si Esau, ang panggalingan po ng mga children of promise. Okay? So ngayon namili siya. Kaya yung sinabi diyan na Jacob I have loved, but Esau I have hated, yan po ay dapat nating unawain na ang Diyos ay namili. Right? At pinili niya si Jacob over Esau para siya po ang panggalingan ng children of the promise at na tinatawag ding children of God. Wala pong kinalaman ito sa election, unconditional election unto salvation. Hindi po ibig sabihin na si Jacob lang ang isisave ng Diyos at si Esau ay mapupunta sa impyerno. Hindi po yan ang ibig sabihin niya. Namili lang ang Diyos sa pagitan ni Jacob at ni Esau kung sino ang panggagalingan sa kanila ng children of the promise. Right?
at kung sinong tatawaging children of God. Yung pong children of the promise, sila po yung children of God. Okay? Sang-ayon dyan sa context ng sinasabi ni Paul. Right. So, Paul's quoting Malachi 1 to 3, right? Jacob I have loved, but Esau I have hated, must then be understood as God choosing or electing Jacob over Esau to be the descendant of the children of the promise, the seed of Abraham. The election mentioned in verse 11, therefore, is not election unto salvation, but the election of Jacob over Esau, as for Jacob and his descendants to be called the children of the promise and the children of God. Therefore, the children of Israel were the children of the promise. Malinaw po yan. Yung pong tinutukoy dyan na children of God o children of the promise ay walang iba kundi ang Israel. Okay? Paano po natin malalaman na yung racial Israel ang tinutukoy dyan? Eh yan po, malinaw ang kanyan. Malinaw po ang Old Testament context. Ang Israel po ang tinutukoy dyan. Okay? So ngayon, tingnan natin yung ang sabi niya, ang tanong, were all the children of Israel saved? Ayan. Ibig sabihin, yung bang lahat ng galing kay Jacob, saved sila? Well, malinaw. Of course not. In fact, that was the lamentation of Paul right at the beginning of Romans 9. Ito po ang sabi niya sa Romans 9, beginning at verse 1. I tell the truth in Christ. I am not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh, who are Israelites. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin, ang mga Israelites dito, majority of them, 99% of them, ay accursed. Right? Accursed from Christ. Isinumpa sila dahil sa pagtanggi nila sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi sila saved. Meron bang saved na accursed? Wala po, di ba? So sa panahong ito, na sinulat ni Apostle Paul ito, ang kanya pong mabigat ang kanyang damdamin dahil ang karamihan po, majority ng Israel, 99% of the Israelites na kanyang kababayan, according to the flesh, kanyang mga kapatid, right, ay accursed. Ibig sabihin ay hindi saved. Pero, sila po yung tinatawag na the children of the promise. Sila yung children of God na tinutukoy sa Romans ni Apostle Paul. Sila po yun. Clearly then, Romans 9 does not speak about unconditional election unto salvation, but of election of Jacob and his descendants over Esau and his descendants to be the children of the promise and the children of God, the Israelites. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya po, kung titingnan natin ang Romans 9, it's not about election unto salvation. Yung election na binabanggit yan. Na misunderstood po ng malaking segment ng Christian Church. So, kailangan pong talagang pag-aralan natin ito. Kaya itutuloy po natin yung sa lesson 2, ang ating pag-aaral na ito. Harinawa na naging malinaw po para sa atin ang ating pong lesson 1. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagkasandali na pinatnubayan kami ng banal na Espiritu upang aming pong maunawaan ang mga bagay na aming pinag-aralan. Pagpalain niyo po ang mga natitirang sandali ng aming pagsamba sa inyo, O Diyos. Pagpalain po ang bawat isang may bahagi nito at patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming salamat na langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.